Good afternoon, mga Kaigsunan! Good afternoon! Good afternoon. Okay, today is another episode, mga Kaigsunan. Another day that we will give thanks to God for who provided us with many blessings, mga Kaigsunan, for being our source of providing what is good and what is best for us. Don't you agree, guys? Yes. Kamusta man mo? How's your week, Well, by the way? Well, it Fine. was good. Peaceful. Good to know. So, welcome pala sa to ang 18th episode, mga Kaigsunan. We are so blessed that you are with us right now, and especially na mas mabless pa ta sa atong makatuna diskusyon ining kahaponon, mga Kaigsunan. So, let us prepare our mind and our heart as we're going to unravel it later on. Yes. Yes, Brother Ellie, I agree. And speaking of another topic, karong hapuna kay very rare ni siya kay dili man ta mga parents, no? Yes. But this is a very good topic for the youth, no? To know nga kung unsa daay dapat ang parents nila or kung unsa dapat di ay gyud ang ilang buhaton or sabot ba jud sila dapat sa ilang parents sa Yes. mga actions nila kay nabay times nga ang mga youth mo misunderstood sa mga gipangbuhat sa ilang parents og napoy uban nga mga parents mo take advantage sa ilang role as a parents. So Yes. unsa man jud ining parenthood? Yes. Okay, so I do agree with that, Sister Meg. Actually, this can somehow relate to our previous episode, which was child abuse. They kind of like have this connection between them, fellow brothers and sisters. So let us open our minds and our ears and the heart so that we will be able to understand this topic. So we would also like to thank our beloved viewers out there for their Hi, never-ending thank you. support. And to those who are new, kindly like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. And don't hesitate to share or view our previous episodes. So now let us start our song service, to be followed by an opening prayer and a special song. Lord, please let your mercy river flow through me. Like a blind man, I was stumbling down life's road. Then one day I heard Jesus passing by, knowing he was the only one who could ever make me whole. In desperation
Your mercy river flow through me. There's a person who is aching and in need of someone's care. And I know that you would help them if you only were aware. There is no way we can brighten every sky that's turned to gray, but a smile or expression just might make somebody's day. So put your arms around your neighbor, say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. In the times when you feel lonely or you wish someone would call, don't just sit there feeling sorry and not do anything at all. Lose yourself in helping others. Try to brighten someone's day. See how serving makes you happy and how cares just melt away. So put your arms around your neighbor. Say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. 'Cause we are all brothers and sisters, linked together through our Father's plan. And I know that the Lord wants to bless us if we're doing the best we can. So put your arms around your neighbor. Say hello to someone new. Bring a gift of love that's from above. There's so much you can do. And if someone comes to greet you, don't be surprised that they love you. 'Cause together we are one in the sun. Yes, together we are one in the sun. Dalaygon og salimbaho namo nga Dios nga nakaskitasaan sa trono sa mga langit, tagya kasamong mga kinabuhi ug tanang butang sa kalibutan. Nimtak na o Dios sa kahaponon ang may ikaw ang gidayeg pasalamatan sa imong kaayo nga ikaw naguban kanamo Ginoo. Ug nimtak na usad Lord, nangamuyo kami kanimo Amahan nga ikaw magapanalangin sa wali sa mga batanon karong kahaponon. Nangamuyo kami kanimo o Dios nga ikaw magapanalangin sa mga participants labi na ning magpagwali sa mga batanon nga kini makadala og kaayuhan usad sa mga kabatanunan. Ug nangamuyo kami kanimo o Dios nga ikaw magahatag og kalampusan sa ilang wali nga daghan unta ang makakaplag sa imong pulong ug madala diha sa imong tiilan, kay ang among handom Amahan sa ilang wali nga daghang makapuyo diha sa imong gingharian sa langit. Ug Lord, pasayloa kaming tanan kun diin kami napakyas kaning tanan among inasalig sa ngalan ug gahom Ginoong Hesus. Amen.
to be the first I see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I have no exception to them all. Oh, back home is so much more than the windows, walls, and doors. With its warm embrace, your smiling face is awaiting you. Where there is no night, where the sun's the light, the place I've been dreaming of so long. Love was there to welcome me, but his sweet face to me the first I see. When my journey's over, I am going home. Home with the moonlight, home with the sunlight, the place I've been dreaming of so long. Love was there to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. Thank you so much sa atong mga kaigalaan sa pag-render silang song rendition. No, indeed, nakita nato mga kaigsunan, no? Actually, fun fact that music is actually, ang purpose nila na is to glorify God. Yes. That's very true mga kaigsunan. The original purpose is to praise our Lord Almighty mga kaigsunan. So mo nang I praise God just ato mga kaigsunan for being active in sharing their wondrous talent to Him. So Yes. karon mga kaigsunan, atong i-examine ang unsay trend karon sa kalibutan, no? From here in our local area here in Butuan City, to the region, to the country, to the world, but the universe rather. So welcome to The World Says. So what is our first headline that we would like to discuss today? Okay, so our first headline, Brother Ellie and Sister Meg, is Super Typhoon batters Philippines. 1 million evacuated. So this is also a very recent headline, fellow brothers and sisters. This shows that the Philippines is currently suffering this super typhoon. It is really devastating because we still have an unresolved case, which is the COVID-19 pandemic. Yes. Na COVID-19 pandemic, nadungagan pa gid og super typhoon. And of course, we could feel the distress of our fellow countrymen. So dili gid dali mga atong gipang-agian kadtong mga panahon na, fellow brothers and sisters. And of course, the super typhoon has destroyed a lot and has risked a lot of lives. And I hope and pray for the people who are suffering right now that they might realize that all of these things that are happening right now is a medium for us to strengthen our faiths and pray even harder to God. It is said in the Bible, specifically in 2 Thessalonians 3, verse 3, "But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one." Amen. So thank you so much, Sister Taj, no. Nagya po tayo silver lining amid sa mga crisis Yes. na itong gina-face ron. So the second headline that we would like to discuss is from a business market, particularly Adidas. How Adidas is turning plastic ocean waste into sneakers and sportswear. Oh. Ooh, very interesting Very mga kigsunan. innovative. Yes, so nakita dyan nato mga kigsunan no, kung gaano ka sustainable ning o sa ka company, no?
hopefully ingana ang vision sa tanan because as we know, grabe kay ka devastating ang gibuhat sa humankind nowadays, no? Yes. Grabe nila o pag dump og mga plastic waste sa ocean and kabalo ba mo mga kaigsunan nowadays risky na kayo sa to na palit og mga fish sa unya atong kanon kay ngano ang mga plastics na nasa ocean kay na ma-degrade na sila pero dili ingon na mawala sila pero ma-degrade sila into microplastic. Microplastic are consumed by the algae which then ma-cycle na dahil padung sa fish and we never know na basta itong gikaon na to ng mga fish, they contain microplastic. So mo nang ingana jud ka essential sa tumakig sunan na dapat jud atong ampingon atong ocean because there is that kanang banda-banda og effect jud makig sunan. So I praise God for this initiative of the Adidas, no? Dili lang Adidas na kuha na ni makig sunan, daghay mga companies naga making sustainability in the environment makig sunan. Busa, let us remind ourselves in Romans 1:19 and 20, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Again, mga kaigsunan, kabalo jud ta na si God ang naghimo sa kalibutan. So nganong ato man idaot iyahang kalibutan, mga kaigsunan. Yes. Okay, right, Brother Eli, may gani di ko mukaon og isda, no? Lagi, pero be careful jud ta. Oo. So, atong last headline for today is Bangko Sentral ng Pilipinas to Caraganons learn to save money all the time. So, That's a good advice. yes, kay ngano mangailangan patag kwarta kung ang atong mga needs lang ang atong pangpaliton, di ba? Dili tong mga wants kay na may mga excessive shopping nga bisag dili kailangan paliton gyapon. Yes. Nya ingon ra ba sa Bible nga we have to be contented on what we have. Kay ingon pa diri sa Philippians 4:11, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Wow. So bisag unsa pa na siya nga mga makainganyo sa imuha, learn how to be contented. Kay dili tanan butang gikailangan nato. We need to save money kay I believe nga as a student kay murag dili kay necessary nga you should have money all the time kay you will buy anything or anything you want sa anytime nga moadto ka sa mall. Kay nabay time nga uy kanindot kay sa pink, labo na ako pink lover kay ko kanindot sa pink paliton jud nako ni karon. Yes. We have to have temperance. Okay, so those were the headlines that we need to know for now, fellow brothers and sisters. It's really important for us to know what is happening all around us so that we will know what to do when it comes to the worst part of events, right? So now let us talk about responsible parenthood. What is actually responsible parenthood, fellow brothers and sisters? Responsible parenthood is personally defined as the will and ability of the parents to respect and provide the needs for their families. So in that statement alone, fellow brothers and sisters, we can already see a glimpse that parenting isn't an easy job. And also, mga kaigsunan, before we will tackle with the data that we are about to present for this episode, mga kaigsunan, we are to acknowledge our guest for this afternoon. He was born at the Barangay Tagibo, here in Butuan City, and he's currently residing in Buena Vista. So, mga kaigsunan, he also graduated at the Mountain View College as AB Theology. And currently, mga kaigsunan, this is his first time to be designated as a junior pastor. There is a Northeastern Mindanao Mission, particularly there is a Butuan City Adventist Church. Let us welcome our junior pastor who is going to be with us this episode, Pastor Nazario Gabales. Good afternoon, welcome, Pastor. Basi na kay gusto yung panimbaya sa to mga kaigsunan, Pastor. Okay, maayong udto sa tanan. I hope na naamo sa inyong maayong paglantaw diha, comfortable mo. Karon mag-isgutan mo itungod sa
related sa mga kabataan karon or sa ato nga pagkaginikanan. So, Amen. ayok nga Amen. ang Diyos maguban ka nato karon. Amen. Thank you so much, Pastor Gabales, for accepting our invitation. And we pray na this is not your first time alone, but hopefully magkauban ka sa mo sa following episodes natin. So, again, ang atong discussion is about parenthood, no? Yes. The responsible parenthood. Now, for the first data, mga kaigsunan, is adolescents in the Philippines face many legal, social, and political barriers to access sexual and reproductive health services, putting them at higher risk of unplanned pregnancy, abortion, sexually transmitted infections, and HIV, and other health and development problems, according to U.S. Library of Medicine National Institutes of Health. So nakita na to mga kaigsunan ang importance na nadjutay family planning because 2020 alone mga kaigsunan, there is an estimate of almost 1 million unplanned pregnancy by 2021. It's because yun mga kaigsunan of the lack of as stated here, access to sexual and reproductive health services. Munang, para sa ako mga kaigsunan, this is my appeal for the people, no, especially to our government, to promote sexual health jud na awareness because mo na reason jud or contributing factor bitaw nga nung wala kay mga responsible parenthood, it's because firmly jud sa unplanned pregnancy, no, sa mga kabatanunan o sa tumakigalaan basing na-timingan na na-brand out silang lugar, as they have said. Na-timingan daw nagka-brand out. So, mo nang delikado kaayo. So, mo nang mga kaigsunan, always have planned na family. Kay, napo ko'y nadunggan di ay actually. Ningon siya na, we are here to be created, we are created by God to make a lot of, to multiply. But mga kaigsunan, kung atong tanawon po sa Biblia, nag-ingon po siya that we should give what's best for our children. So murag, dili lang ingon na padaghanay, pero dapat, pag kumandaghanay pa lang ta, ato jud ang pingon ang tagsa-tagsa. Dili no nagpadaghanay ta, pero wala day tay suporta sa lain nato mga kabataan. O Diyos siya. What about you guys? What do you think? Ikaw, Pastor. Unsa may Yes, how about maingon you, ani Pastor? Pastor? What are your insights regarding this information? Ang pagpadako sa mga kabataan no, or magsugod ta diha sa pagkaginikanan. Kini matong pagkaginikanan usa day ni kadako kaayo nga hagit sa ato nga mga kinabuhi. Amen. Kay labi na kay atong nadunggan nya kinahanglan kuno kita magdaghan. Pero kanang giingon diha ng pagdaghan, di nagpasabot nga wala tay responsibilidad. Yes. So ingon nga ginikanan karon dapat magbuhat ta ana ng mga butang andam ta sa atong kaugalingon. Yes. Yes. Akong tan-awon anong uban sa atong palibot himuon nato sila nga lison aron niya sa diha nga sa atong part na nga atay mag-contribute o nga atay mahimo nga better nga pagpadako sa atong mga kabataan aron niya dili sila ma-lead out nito sa irresponsible po. Yes. 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 How about you, Sister Meg? So, ako no kay makita jud nato nga sa giingon pud ni Pastor nga naara jud pud na sa hold sa mga ginikanan kung unsay outcome sa ilang mga anak labaw na nga dili ta forever mga bata Yes. mo dako ta tapos magkapamilya putag ato so kung unsay makapakita sa atong mga ginikanan sa ato ma-adapt nato na kung maginikanan na pud ta. Yes. So dapat kita dapat pud jud ang atong mga ginikanan or kamo nga mga ginikanan dapat kabalo mo sa mga do's and don'ts sa mga pangbuhaton kay para makita mo as role model sa mga kabatan-unan. Yes. And para po sa ako, no, I do think one of the main factors as to why nagka-increase ang rate sa mga unwanted na mga family, it's because of the lack of education. And of course, lisod kaayo mag-educate og mga bata karon, labi na ang mga bata na sa mga pinaka-remote kid kay nga mga areas, lisod kaayo access dito sa education dapit. And of course, kanang dili pod sila aware ng mga family planning and Yes. kanang mga responsible parenthood and the like. That's why it's very impossible for them to know about these things, and maunang ang uban magpakaburos na lang kung like what Sister Meg and Pastor said nga kanang
moabot gid sa punto kung unsay nakita sa mga bata, mao gid po i-follow nila. Kay of course, grabe ka sensitive ang mindset sa bata kung unsay makita nila, Yes. i-follow gid po nila. Mao nang pag makita nila sa ilhang area nga kanang mga kuan lang, dali ra kay maminyo, nang may pa ka mga edad, magina lang pud sila. Yes. Nang may ikatulong gamay. Yes, Pastor. Mas akong nabasa diha sa Child Guidance, chapter 2 nga kini punong ginikanan kuan kinahanglan niya akong basahon na lang no para ma-clear gyud ang Yes, Pastor. But the parents should remember that their children must encounter this temptation even before the birth of the children or child. That preparation should begin that will enable it to fight successfully the battle against the evil. So kung tanaw na to ni siya nga sa ato nga panahon karon daghan man gyud ang tentasyon sa palibot. Yes, indeed. Kanya kung magpadako ta og bata nga daw dili nato tagaan og dako nga pagtagad, dako nga panahon. Now kana sila nga mga bata magdako na sila nga daw kung sa naa sa atong palibot nga mga tentasyon. Yes. Yes. Kung kahibalo gyud ta og unsay padulungan na ani nga mga bata, puhon kung ato sila i-neglect as a parents nga dili bitaw magtagad sa atong responsibilidad, posible yun nga mapareho na itong mga kabataan sa ingon tang mga pagpasagad sa mga kabataan sa atong palibot. Yes. For you, Pastor, unsa may pinaka-easiest gid nga way para ma-educate na to atong mga kabatanunan, labi na tong mga bata nga lack pag nila nga ani nga maka-learn nga mga things. Kini mga nga kuan karon kana atong diskutan no. Actually, ang pinaka-easy yun, wag ilain ako nga ika-recommend. Dagan yun ta sa Bible. Kaya ang Yes. Biblia mo, naadya ang giya nga gihatag sa Ginoo. Alang sa usa ka inahan ug amahan. Yes. Kung tanaw nimo ang Biblia, gatudlo na sa imo kung unsaon pagbuhat sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Unya kung imo nang ma-adapt sa Kristohanon nga pagkinabuhi, imo gyud na nga imo nang mapamana ngadto sa mga kabataan. Now karon ang mga kabataan makamana ana, maantigo silang mahinadlokon sa Ginoo. Yep. Okay, mahinadlokon sila nga sa Ginoo, posible gyud niya katong mga values nga gihatag sa Biblia nga hiya sa matag usa ka mga ginikanan, kabataan, ma-adapt pod to samtang nagdako sila. Yes. So, inana, so first gyud, pinakauna gyud, read the Bible kay naa diha ang ato nga hiya sa gihatag sa atong Ginoo. Amen. So, mao gini giingon, fellow brothers and sisters, nga walay laing great teacher kung dili si God lang yun. And Amen. wala gid tay lain daghanan kung di ang Bible lang. So, let us proceed now with our second data. Fellow brothers and sisters, this is actually quite interesting. Being responsible parents also refers to becoming parents at the right age, where both of them are physically, emotionally, and mentally mature to start a family, according to public health notes. Okay, so I really agree with this. I'm not a parent myself, and I do not yet yearn to settle down, no? But I really believe that in order to start a family, we really need to be wise enough on making our decisions. Kay lisod kaayo og mga dili pa ta mentally and emotionally stable, kay no use naghapon ato pag-start sa family. Mo broke gihapon siya, lamin na gid og kanang dili ka kabalo mo handle sa imong situation, and dili pod ka aware sa imong role sa family kung ikaw father or mother. Isod kaayo mag-start og family labi nag blinded kaayo ka sa imong mga emotions and the like. That's why it's very important gyud nga dapat mature ka nga to start a family. And not just mentally and emotionally mature, no? But you should also be responsible enough. Labi na nang financially stable gid pud dapat ka. Kay unsa man ang inyong pag-love dira kung dili mo ka-support sa inyong family. And unsa man pud ang inyong ibayad sa aneko or sa water district. Yes. Kung puro daw mo love dira o mamoy kwarta. That is being practical. But of course, you should be practical, but through seeking God as your divine counselor, fellow brothers and sisters. Well,
para sa ako mga kaigsunan, no, gi-mention ni Sister Taj ang practicality. Gi-encourage siya sa Bible mga kaigsunan. Even si Ellen G. White pod, nag-mention siya na kita mga kabatanunan, dapat kita kabalo ta magdug practical things. Like, Yes. para sa boys, pwede gani mag-practice og panday. Makaingon ta na, hala, nga, panday man, this is the 21st century. You can do the machine. Dili mga kaigsunan kay when it comes to practicality, it exerts our mind and our physical strength. Whereas kung asong tanawon ining panahon, gina-deprive jud ang kanapit ang pag-prepare sa tuang in a holistic aspect. No, kay ang Bible gina-encourage ta na to holistically be ready. Dili ingon na, as what you have said, Ati Taj, na kanang bitaw, ready na sila sa financially, kinga na ba, like, kwartahan sila. Pero di ba, na situation na, tungo sila pang kwartahan, kung nagi sila anak, mabisi na silang kwarta, kanang business, wala sila time silang anak. So mo nang, dapat, when we prepare for becoming a responsible parent, it is really important to holistically be ready, not just in financially speaking, but also in the emotional, physical, mental, and especially spiritually. Di ba, Yes. Pastor Cabales? Actually, no, kini pong giingon nato nga pagminyo. Kini pong pagminyo manggod sa base sa gibasa ni Iligay na nga grabe ang mga reports, no, nga nahitabo sa Yes. lain nga nasod, Mm-mm. sa bisan asa nga nasod. Grabe na gyud. Nga naman, matanaw na to kini ang kuan ni naamang gini sa ginikanan. Yes. Wala gini sa ginikanan. Kaya nga no, kung ang ginikanan gani nimo dili hatag kani sa bata o dako nga pagtagad, na mga ginikanan karon nga wala nag-train sa mga kabataan. Ang ila lang gusto nga mapakaon lang nako ni mga kabataan, okay na. Mm. Mapa-eskwela lang nako ni okay na. Pero wala sila naghatag og kanang sakto nga training nga diha sa pamatasan, Yes. Yes. sa Importante jud kayo na, Pastor. unsay angay buhaton, labi na sa nag-edad na sila og mga edad 15 sa ingon ni ma'am no nga. Diha sa 15 na nagid ang sensitivity sa mga kabataan nato. So pag-abot anang mga panahon na og dili nato sila magiyahan, ang ato mga kabataan, ang ilang pagsundugon mga kaigsunan, may balumod diha sa makita nato sa TV, ay Mm. mga ibuhat sa mga artista karon niya daw dili angay sa mga kabataan. Makita na sa mga kabataan o niya ikaw nga ginikanan wala kay sakto nga giya, wala ka nag-guide sa ila. Ang mahitabo sa imong mga kabataan sama pod sa na-report nato nga gibasa kay ina nga Yes. wala gyud na nainabuntisan niya wala sa plano Mm. nga ay Yes. ang uban diha mahitabo gyud ang abortion. Ingon ni ana ang mahitabo. So magkadaghan. Pero ang safety gyud mga kaigsunan sa akong akong ikasulti lang ang safety gyud. Kita nga maginikanan aron atong mga kabataan dili mapasama ana. Ato silang taghaan og dakong pagtagad. Ato silang giyahan na sila yung mga assignment pagabuhaton unya ato gid ipakita ang kinaiya ng Kristohanon kay kung di ko nato ipakita ang kinaiya ng Kristohanon dili ko na siya mutakod sa atong mga kaigsunan. Labi na nga ato napitaw sila nga gi-abuse pod. Dili na sila Hindi. sa ato. Musupol pa na sila More sa rebel. malabot yung mga panahon. So ato ipakita ang atong maayo kamatasan samtang nagpadako sa atong mga kabataan para tuhuan ta kunya sa diha nga sila mituo na sa imo ang ilang pagdako sakto gyud nga magdiyahan diya sa Kristohanon niya. Amen. Pero Yes. na may uban brother mo maingon niya ang saon man namo na sir nga busy man kay mi naman mis among trabaho. Yes. Nadyo din nga. Punta sir nga atong magkuha ta og yaya kay maulag ini kay busy ka eta magkuha ta yaya. Nabaya ko yung mga yaya nga dili pod Noon. inunta sakto og Yes. Standing. May uban, Oo. Pastor, nga mo abuse sa mga bata. Oo. Panagsara nga Ang tarong nimo, ng yaya. Wa ka kay balo dito ka sa inyong trabaho pero ang imong yaya agoy ang batasan po dahil dito kay mas labaw mo po dahil sa imo. Daghan kay mga Okay. cases sa Tulfo nga ang mga yaya gi-report kay tungod physically abuse sa mga bata. Murag, kuan jud kanang grabe jud ang kahimtang no na kanang nga na bitaw na cases na imong pass on. Actually, undeniable man pud siya kay nga no, tungod lagi sa kabisi sa parents, 'di ba? Di man jud na malikayan na
makabisi pod ta. Pero hunaw na pod mga kaigsunan na napo kay mga anak na that needs TLC. Oh, Responsibilidad yun. tender love and care. Kailangan jud, it's your responsibility jud na makatabang sila. Dili nimo ibasa-basta pasa lang sa imong kuan mo nang as what Sister Meg just said na rare lang jud nang ingana ng mga buutan jud ng mga caregiver or kanang mga helper sa sa inyong panimalay kay sa kalibutan karon labi na kung kalibutanon imong gi-hire. Klaro kay kung na magbinutan sa imuha pero pag abot sa imong mga anak labi na pag sila magrebelde na yung chances na makita nimo hala ano nagka-bruise man akong anak ngano nakabugbog. Basi matingala sila ba ano abot mga kinaiya unsa may ka-importante ko ng kinaiya. Actually mga kaigsunan, ang kinaiya mong God once o unsa ang makita sa mga kabataan, mao po na ilang i-adapt. Samtang nagdako sila, kung unsa imong ipakita as a ginikanan na kinaiya, mao po na sila makapina nila. Mao na nga ang kinaiya importante gid kaayo. Yes. Matod pa sa akong nabasa sa Child Guidance chapter I think chapter 11 or 12 pa na nga unsay lihok sa inahan or sa parents maunay kaugmaon sa ilang kabataan. Okay. Well, para sa ako, in regards sa kang Brother Eli, para sa ako, when we talk about practicality, mo abot man jud ang mga money, kung maka-provide bata sa mga needs sa atong mga bata. Yes. For me, ang pinaka-importante jud nga atong ma-provide sa atong mga bata is ang pulong sa Ginoo. Amen. Kay kung ato silang mag-guide nga ingunan nimong buhaton para ma-successful ka someday, moabot ang panahon nga mawala na tanan. Tanawan ni atong pandemic karon na lawyer, mga accountant or mga sailor, mga sales manager ana, wala na sila trabaho karon kay tungod sa pandemic. So murag sayang ra kayo ang ilang gipang skillahan. At least no nga murag giuna nato og educate ato mga bata sa pulong sa Ginoo kay when the time comes kita tanan ready ta labaw na mga bata Yes. mga mas bata pa sa amua or ang mga katigulangon ready na nga moabot ang Ginoo. Amen. Yes. That's why readiness is very important good in terms of having a family, fellow brothers and sisters. Importante gina siya nga ingredient in order for you to start your own family. So, shall we have our third data, Sister Meg? Okay. So ang atong third data mga kaigsuunan, ang very last data na jud nato karon hapon na is children who are raised in families dealing with abuse or any other form of bad parenting are far more likely to suffer from psychological disorders. According to a study published in the journal Child Development. Well, para sa ako no kay this is very obvious jud labaw ng mga parents kay mga dili pa ready sa pagka parents kanang ning sulod og usa ka butang nga dili pa sila ready ang bunga jud ana ang maapektuhan. Yes. Like for example, tungod anang dili stable ang imong emotions, mag-away mo sa imong mga sa imong bana or sa imong asawa at tubangan sa imong anak, ang makita sa anak, ma-adapt na niya nga sige sila away, makig-away pug ko. Or ikaw nga bana, imong dapatan ang imong asawa, makita na sa imong anak na siya, ay okay ra din naman nakit og lain. Okay ra din nako sakitan akong mama, gigipasakitan sa akong papa. Or otherwise, masakitan ang bata nga gipasakitan nimo ang imong asawa or gipasakitan nimo imong bana. Makita niya kung unsa kasakit nga giingon ana sa iyang atubangan, inaana iyang mga nakitaan. So para sa ako mga kaigsuonan no, grabe jud kaayo ni ka dapat nato i-observe ang psychological nga effect sa mga bata kay wata kabalo nga kana ding mga bata sa in the future tungod sa iyang mga nakitaan kay mahimo sila og mga kriminal. Yes. Like for example sa Joker, premi siya abuse kanang Joker nga movie. Kinsa mi nakakita diri Joker nga movie? Oo. Makita na to ang psychological effect sa bata nga premi siya gina-abuse sa iyang mama, premi siya ginailad. Pagkadako niya, siya na mo abuse sa ubang tao. Mo na Yes. sa. Nakita. Oo. May iyang mo nakita. jud. So ikaw pastor, unsa may maingon ani pastor? Ni Pastor Serrano ba to? Kung magbunal ka og bata or mag-away mo ng ginikanan, kinahanglan dili gyud nimo paibaluon ang inyong
anak. Mhm. Nag-away mo ng pamilya, kamo nga magpiayon. Kinahanglan na mahimo tago mo. Kaya ang bata, huwag sila makita, makuha na nila, ma-adapt na nila. Tungkol sakto ang nabasa na ako sa child guidance nga kung unsay lihok sa ginikanan, mo na ikaugmaon sa ilang mga anak. Kunya, abi ninyo, kung ang uban po, kung tanaw ninyo, maghatag po tag example kung unsaon po pag-build nga kanang Yes. ang mga kabataan kana bitaw beautiful ingon ta nga makakita sila unsaon nato nga pagpadako nila nga mag-away mga kita na amang dito yung mga pagkuan mao to mga kaigsunan nya kung naamoy away nya dili na murag grabe na gid nga away mahimo palayo mo dayon kung maghisgot po ta og ining gitawag nato nga mag padako sa kabataan unya naa gyud mga bata nga gahi kaayo pasundon nya naa man gitay gitawag po niya chance 3 sa pinagtawagan ng term na kanang maghatag tag chance sa kamataan before ta mo execute sa atong Reprimand, no? Kanang discipline. Pastor, kanang kuan pastor magdisiplina ang ginikanan tas like for example, akong anak si Sister Taj tapos kani siya kay among relative tapos may ko nga kani ako ni siyang gikasab-an kay pagka maldita unsa kang effect ana sa batan-on Yes, kay Pastor, is it a negative effect? Or Kana murag ipakita bito sa relative na unsa ka bad yang anak. okay para sa ako kung ako maginikanan kung naay sala ang akong anak sa amo lang pud duha pareha sa Okay, imong ganyan. ingon. Dako ni siya epekto sa kabataan nato Oo. karon niya atong ipakaulawan sa atong kuan Mga sa atong Parinti, tasin or oo. sa panadiha ng mga tao nga moabot sa atong panimalay. Para sa akong pagtuon, kuha na siya, maubos ang value sa bata. makalo Hindi sa na siya makarespeto siya sa ugali. Kaya nga naman, even sa iyang parents pa lang, wala siya girespetuan. Wala ang uban mo takog yung tago. Itago, may away, kaya aron niya ma-maintain ang value sa inyong bata. Magdako na siya, nga adun na din siya ipagtagad siyang isikataw. Bisan Yes. siya kaugalingon. Kaya nga no, ang importante po na itong kaugalingon. Dili ba ang makarespeto sa uban ko, ang respeto sa itong Yes, Yes. amen. So dako nag epekto basta imong pakaulawan ng imong kuan. Ingon pa nimo makagamay nimo grado may paskuan. kanang Ano, mo yun. ang negative jud kanang Dili comparing. pwede na siya. Dapat naay gamay nga bisag 1 to 10 ni correct lang siya duha o isa i-appreciate nato ang gamay Yes. nga butang. Kaya naman makatabang na sa mga kabataan mga kaigsunan. Confidence. Yes, Pastor. Kuan pa sila. Maligamon pa sila. Praise God. magpud siguro na reason nga nung majority gid pud sa mga kabataan unan mga low ilang self-esteem. Mga lack Dili of pud sila ka confidence. participate gud in some major events. Maybe mo ning giagian nila sa ilang pamilya na mura gina-compare gid sila or wala sila gina-appreciate even the littlest of things that they do. Wala gid sila gi-appreciate, Pastor. Normal ba na ilang pa sa- pagkuan, madala na sa ilang mahimo na silang ginikanan. Kani pastor, normal ba ni siya nga kintahay anak ko di mo tas grabe jud kay nako kabuyagon pastor. Nakay nakita na ko nga classmate nga bright kaayo niya very hinhin tapos ako nga babae kay buyagon ba makaingon ka sa ako nga unta siya pud akong anak. Okay ba na siya pastor? Normal ba na sa as a parent nga buyagon ang iyang anak kamot murag mo dream nga ang iyang anak dapat ingon ana na lang. Sakto na siya nga imo pud siyang i-compare pero ayaw ipahibalo ang imong anak. So kung mayong ka nga sama ta dapat ini ang akong bata. Kana siya makatabang na sa imo nga mag-goal ka nga i-train mo imong bata may sama sa maayo. Pero kung imong pahibalo ang imong anak, ikaw ba dili ka pareho sa iya. Maayo kay siya nya kuan ikaw magitugid kay ka ba. Yan sabayan pag natubunal. Ay man murag wala na gid nimo girespetuan unya abuse na siya. Yes. That is Okay na siya definitely. kanang mangarap. Kanang mangarap. Pero kaya naman makatabang na sa imo, di ba? Kanang goal. Nga kini ako kining sugdan ko train akong bata. Unta na inandag mindset ang tanan parents, Pastor. Kini bitang pag-train ang bata, di po basta-basta tingnan. Oo. Lagi. Masuko ba ya kita? Kunya karon nakasuko kay mao manay murag pasihan sa uban niya. Unal din hig. Antod ang bata ang mura na hinughalas nga ipatay. Agoy. Maon man na to na. So, naay sikreto, matud pa ni Pastor Sirano, magguna di kag bata, ayaw pa na kami sa kasuko. Yes. Yes. Oh.
Unya, before ka mabunal sa bata, imo na siyang kuanon, ampuan, kabunduha, mag-ampo mo sa Ginoo. Ipahibalo nimo ang iyang sayop. Dili mo Yes. bunal dito nga wala Mas siya, kabalo. wala pa niya na-explain ang inyong iyang mga sayop. Yes. Kunya, kung bunal ko na ka og bata, hilak man na. Kunya, pag hilak ana, dili daw nimo kasagdahan dito sa suok nga nagpakho sa kasakit. Imo big kuno na siyang aptingan ng paghuman. Tagaan tubig, kung sa kayo mahatag, na ipakita nimo nga nahigog naman ka sa iya. Amen. Kunya, na niya, remember po mga kaigsonan, nga ang pagbunal po day og bata, dili day kuan, kini bitawng pila ka puok na pulo ka bunal, na atay gitawag og singa na ni, limitation. Dapat bunal ta tulo or duha ba, pinakataas ginang tulo. Pero dili pod ingon nga kusog. Para sa nalang nga bation nila nga ang ilang gibuhat sayop og dili maayo. Kay sa ingon ni anak manggod, unsa epekto anak kung inanato? Panakit na jud. Mao ni ang bata gani once nga mulapas sa balaod sa Dios or mulapas sa imong balaod, maghuno na siya nga hala ang Ginoo na ako day balaod no. Kung akong galapason ang akong balaod sa akong Ginoo, gilapas mo gani ako ang balaod sa akong amahan. Ibunalan gani ko. Unsa kahapon ang mahitabo sa ako kung ang balaod sa Dios may akong lapason. Yes. So ilang mabutang sa ilang kasing-kasing nga diya dapat mag-abide yun sila sa mga rules and regulation. Yung moingon man ang parents pastor nga, di na bunalan, magdasa man, bunalin na. Okay, nga na. Muna'y nakapait ka ron sa ating panahon. Kaya ano, murag wala bitaw sila'y protocol nga di sunod. Basta bunal lang. Dili pwede nga, dili mo pasakton sa iyang sayop. Kunya, dili pwede nga bubuna na nagpataka. Kaya dili pwede nga, after nimo gibunalan, ino na lang siyang, antod na lang na naugmaan, nakatulog na lang siya nga naa siya kasakit sa iyang body. Pero namagid po yung uban gid nga mga parents pastor no nga like for example ang ilahang anak na they are suffering kana mga condition bitaw pastor like for example ADHD dili gyud ba nimo makontrol imong anak. So hindi po nato ma-blame pod ang uban parents sa ilahang mga kuan pod kay I don't think nga giwish to nila nga makabunal sila mga anak o ginana. So, what advice can you give, Pastor? Labi na sa katong mga inahan or amahan nga nagasuffer sa ilang mga anak na apoy mga kondisyon. So, mo na no nga, ang ako lang ikasulti nga, kung wala mang ganita na dako diha nga, maayo mapagpadako sa mga ganita na kaya naminyo ta. Ako na ikatuan niya, kung mahimo sa dili pa mominyo or katong uban niya nagminyo na, mag-research kita dapat nga unsa nga pangatasan, unsay angay buhaton sa mga kabataan aron nga masulba ka ng problema kay di man ta ingon nga maminyo tawa kita problema na ana. Pero Yes. naapoy opsyon niya. Matagaan na to sila og pamaagi, solusyon para nga dili maglala ang akong problema. Kaya balo magita na to po kini mga butang sa atong nahitabo karon bunga man kini sa pagpakasala. Pero naapoy gihatag sa Ginoo ang mga solusyon, mga pamaagi kung unsaon aron niya madil nato pag-ayo ato pamilya. Okay. So, nindot kayo na siya nga discussion, fellow brothers and sisters, no? Nindot kayo kay nadugangan ng atong spiritual advisors sa atong ministry karon. First, si Pastor Ganob. Now, we have Pastor Gabales here with Praise us. God. So, praise the Lord kaayo sa imuhang pag-uban sa amo pastor. So now we have seen the outcomes or effects of both sides, good or responsible parenting and the bad. I think we should definitely assess ourselves if whether ready bata mo start og family of our own, if do we have the ability to step into the parenting world. Now, being a parent is never easy. I know nga mga parents should daghan kaayo struggles nga gina-face labi na pag-maintain gyud sa intactment sa ilahang family, labi na gyud sa financial gyud nga matter sa pag-provide sa ilang family, dili gyud lalim mahimong parent mga kaigsunan. That's why you need to be responsible, fellow brothers and sisters. If whether are you ready, are you stable in
the things that we have mentioned. Ready ba ka mo face aning responsibility? Kay parenting is, para pud sa ako, no? Ang parenting is the hardest job gyud. Is the one, not the one, but definitely the hardest profession. Kay kung unsa ang imuhang anak, pagdako, kung bad ba na siya, ikaw gid ang ma-blame. Kung good ang imong anak pagdako, all out praises gid ang mga tao sa parents gid nga nagpadako sa anak niya. And later, we will be hearing the words of Pastor Ariel Ganab regarding responsible parenthood. For now, let's watch this. Mayong hapon sa tanan mga kaigsunan, kagalaan, kapaglaom, ninintak na sa kahaponon. Salamat sa inyo nga pagpakiguban sa tuang programa. Diin gidumalahan kini sa atong makabatan-unan nga madasigon dinhi sa Iglesia sa Butuan City Adventist Church. Salamat sa inyong makanunayon nga pagpamati o pagpaminaw sa ato nga mga mensahe. No? Labi na nining taknaa sa kahaponon, ang ato ang gihisgutan nga topiko nining kahaponon, nagahisgota mahitungod sa responsible parenthood. No? Unahan kini sa ato nga mga madasigon nga mga batanon. Panining taknaa mga kaigsunan may galaan, niya napunta sa panahon sa paghatag o talambagon, mensahe, paglaom, alang kanato, labi na sa mga ginikanan, no? Gikan nga mensahe diya sa walaang kasulatan og mga tambag sa matag usa. So salamat sa inyo nga pagsudong og makanunayon nga suporta. Labaw tanan, atong ibalik ang himaya og dungog diha sa Dios tungod kay kon wala ang Ginoo, dili usab ta karon makahimo nini nga programa. Sa dili pa ta magapadayon mga kaigsunan may kagalaan. Akong gihangyo kamo sa pagduko sa inyong mga ulo uban kanako, atong hangyoon ang giya sa balaang espiritu. Magampo ta mga kaigsunan. Dalaygo na mo o Dios nining taknaa sa kahaponon. Unas tanan amahan, kami nagaduol diha kanimo og nangayo kami sa pasayloan sa among mga sala. Nga ikaw o Dios magahinlo sa among pagkamasalaypon. Imo kaming tabangan o Dios, pasayloa kami sa among binuhatan kun din kami napakyas sa pulong unahon nagbuhat aron kami takos nga mudawat sa panalangin. Samtang kami magapadayon sa pagtuon og pagpamati sa mga pulong, uban si mga kanakan karon na nagasudong naminaw, nagsubaybay sa programa o Dios. Ikaw magagahom kanila, kanamong tanan, gamhan mo kami sa langit no nakaalam. Masabta na mo ang mga mensahe, makahatag kinig paglaom, talambagon, katinawan sa mong kinabuhi. Ikaw magiya sa maginikanan, imong katawhan na Dios. Salamat nga ikaw magatubag. Pasaylua kami sa mong sala, among itugyan, isalig kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus, ang personal nga maluluwas. Amen. Okay, mga kaigsunan, no? Usbon ko maayong hapon kanatong tanan. Welcome sa ato ang programa. Atong pasalamatan ang tanang mga naga-sponsor o nagapaluyo sa atong programa, labi na sa ato mga kaigsunan din sa Iglesia sa Butuan City Adventist Church. O sa tanan, labi na sa ato ang pinangga nga church pastor, Pastor Hermoso, o sa ato ang mga pangulo sa kumahan sa Northeastern Mindanao Mission. Maayong hapon kaninyo o kanatong tanan. Okay, nining taknaa sa haponon, nagisgot ta migsunan mahitungod sa topiko nga responsible parenthood, no? Isip nga usa ka mensahero mga kaigsunan o ingon nga isa ka junior pastor nga na-assign dinhi sa Butuan City Adventist Church, no? Dili buot pasabot migsunan nga ako expert nini nga magasulti kaninyo, magabatbat og magahatag la akong mensahe alang kaninyo kanatong tanan labi na sa maginikanan. Ako usab magasulti nga dili pod ko maigsunan expert nini nga topic tungod kay dili pa man po ko ginikanan o amahan. Pohon someday. Apan gikan diya sa balaang kasulatan atong tukion karon ang mga talambagon ug unsay gisulti diha sa balaang kasulatan mahitungod nini nga topik o kining responsible
parenthood o parenting migsunan. So, kung natong tan-aon, no, una, ang katawhan nining kalibutan na umol o gihimo sa Dios. So, buot mo sabot, balik ko nako, inyo na nadunggan nga, tanan nga katawhan ning kalibutan na iya sa Ginoo. So, buot mo sabot, kung iya ta sa Ginoo, ato pod ibalik ang himaya og dungog nga na sa Dios. Og tanan natong binuhatan, mga gipanghimo, kinahanglan og mahimo, nga kini makahimaya sa Dios. So karon nagisgot ta og responsible parenthood. Matod ba dinhi migsunan no? Atong basahon ang responsible parenthood migsunan. Nagaingon dinhi is an ability of parents to detect the need of happiness and desire of children and helping them to become responsible children, no? Subot mo sabot maigsunan kining responsible parenthood sa Binisaya pa nga pinulungan responsable or responsibilidad sa usa ka ginikanan ug unsay ang iyahang himuon isip ginikanan, unsay ang responsibilidad nganha sa iyahang mga anak, no? Labi na sa pagpadako mga kaigsunan makigalaan, no? Subot mo sabot responsibilidad sa ginikanan sa pagpadako, paggiya, pagmatuto sa usa ka anak nga mahimo pud siya somehow nga responsable nga anak, no? So dako kay ni og kini bitawng kabahin kining ginikanan mga kaigsunan. Tungod kay ang mga kabataan wala man niingon nga nigawa sa ditso way ginikanan, na ginikanan. Pero kung atong makita karon, no, daghang mga kabataan karon nga nasa tuang komunidad nga laylahi og mga kini bitawng ingong ka ilahang lifestyle, laylahi ang ilahang background, silang kinabuhi, silang pagdako, laylahi migsunan. Ingon pa dinhi, it is the shared responsibility of husband and wife to determine and achieve the desired number, spacing, and timing of their children according to their own family life, aspiration, and concern. So, kini, buhato ni sa usak ka ginikanan, no? Mama o papa ang pagpadako, paghatag, unsay gikinahanglan sa usa ka anak diha sa ilahang panimalay. So, dako kay kabahin ning ginikanan diha sa ilahang mga anak, mga kaigsunan. Kung natong basahon, mga kaigsunan mahigalaan, ang balaang kasulatan nagisgot og nagtudlo alang sa mga ginikanan ha, o sa mga alang kanatong tanan, labi na sa mga batanon nga diin mopadulong pod sa pagginikanan. Dili lang sa ingon na sa mga ginikanan ngadto sa umalabot nga ginikanan o kanatong tanan. Nga nag-ingon ang proverbio o panultihon, no? Nag-ingon maigsunan ang panultihon 22 versikulo 6, no? Atong basahon igsoon. Kini kumuni nga teksto nga diin atong madunggan sa uban o diha sa balang kasulatan gani kamo naka-memorize nini. Nga matod pa maigsunan sa panultihon o Proverbs 22 verse 6 lang nga pinulungan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa Bisaya pa mentionan, tumbasahon, tudloe or bansaya ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Tudloe ug bansaya ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Kaya naman, kay sayang pagkadako, hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. So nagpasabot, nagtambag ang balang kasulatan alang sa maginikanan ug alang kanato nga umalabot nga ginikanan ug nagaplano pod nga mahimong ginikanan, mas maayo maning tambagan tadaan migsunan kaysa ginikanan nato nya karon pat na matambagan ulahin ang tanan. So dili lang ni alang si ginikanan, alang po ni sa mga batanon nga mahimo nga mabalaan nato ni daan, no? Nga diin nagtudlo ang Dios alang kanatong tanan nga mahimong ginikanan og sa ginikanan na nga atong tudloan og sakto
ang mga kabataan, bansayon daan. Gani kung unsa sa panultihan pag unsay imuhang gitanom, mao pud ang imuhang anihon. So dinhi tudloi og bansaya ang bata kung unsaon pag kinabuhi eksakto. Kung gitudloan nimo og minatarong ug maayo migsunan, ang gingon dinhi sayang pagkadako iya ning hinumduman sa tibuok niyang kinabuhi. So kung ikaw nagtanom nagtudlo og sakto diha kaniya, bisan pa nga maabot ang panahon nga mawala siya sa poder sa imo isip ginikanan, kining dili ka angay mabalaka kung tungod kay ang bata nasayod ka nga siya mobarog isip responsable nga usa ka anak or mahimo na pudpuhon nga ginikanan. Kamo nga ginikanan nasayod mo kung giunsan ninyo pagpadako ang inyong mga anak. So mao na magsunan. I believe nga kamo nga mga ginikanan karon doon na mo'y lahi-lahi og mga style sa sa parenting migsunan or paggiya, pagmatuto og pagtudlo, pag-edukar sa inyong mga kabataan, pagpadako. No, nalalahi mo mga style, estilo. No? Lahi-lahi tapuhon mi sa ako. Puhon mahimo sa ginikanan. Doon na pod. Remember, no? Doon na'y tulo ka klase nga kining pamaagi isip ginikanan migsunan sa pagpadako diha sila makabataan, no? Sama ni sa kining leadership migsunan, no? Dunay mga laylahig mga pamaagi klase pero sa ginikanan naapod, no? Naay ginatawag og autocratic migsunan, no? Buto sabot kining estilo nga o pamaagi sa usa ka ginikanan kining autocratic nga gusto niya nga unsay iyahang gusto mooy gusto niya nga sundon sa anak. Buto sabot unsay gusto niya himuon o gusto niya nga mahimo buhaton sa anak, sundon or gusto himuon sa anak. Buto sabot ang anak may magsunod-sunod sa ginikanan tungod kay autocratic ang ginikanan. Unsay isulti, unsay ipabuhat, kinahanglan himuon sa anak. Kinahanglan sundon, maogi sundon ang desisyon sa usa ka ginikanan. So mao nay autocratic gisuon. Ikaduha kining gitawag migsunan og democratic style of parenting, no? Buto sabot ko sa pulo nga democratic o demokrasya migsunan nga dili pod ingon nga istrikto kay ka, dili pod ingon nga imo pong gipasagdan lang pod. Dunay kagawasan ang bata pero dili sa ingon nga luag, di pod sa ingon nga hugot, no? Imong gihatagan o kagawasan ang bata sa pagdesisyon nga ikaw pod mismo naggiya, nagmatuto nga naha kaniya ug nag-guide sakto nga pamaagi. Mo nay democratic, no? Between ikaw na kay gihimo ang bata pod na pod siya wala nimo siya ingon nga gipasagdan, wala po nimo ingon siya nga kining gihugtan og mayo giluagan pod, sakto ra gyud. Kini ikatulo nga style sa leadership isip parent migsunan or estilo sa pag giya, pagmatuto sa anak, kining gitawag og laissez-faire. Bot pasabot migsunan, imuhang gi pasagdan ra ang bata unsay iyang buhaton wa kay paki. Suporta ra ka tanan nga iyang himuon wa kay problema. So wala sa iyang nga side walay balaod ba. Sundon okay ra kun sa iyang buhaton. So mao na nga mga pamaagi igsoon, makigalaan, maginikanan. Pangutana asa mo anang tulo nga estilo sa pagpadako og paggiya sa makabataan. Kini bang gingon nga democratic or katong gingon ganina migsunan nga laissez-faire, no? Democratic kanang dili kay luag, di pod hugot. O kini laissez-faire migsunan gipasagdan ng imong bata. O nya kining isa pod autocratic, no? Nga gusto ka unsay imong gusto mo isundon sa bata. So asa man mo aning tulo? Huna-huna daw ninyo karon kamo nga ginikanan ug kamo nga muabotay nga mahimong ginikanan. Asa man mo aning dapita? Okay. Sayod ko nga doon na mo'y o lahi-lahi mo mga estilo. Doon na ginindot kayo mga pamaagi. Pero ang punto, migsunan mo ni, no?
Kung natong sabton og ayo diha sa balang kasulatan nga giyahi ang bata, tumalikon ang panultihon, tudluat, bansaya ang bata sa sakto nga pamaagi. Sayang pagkadako ang imong gitudlo diha kaniya dili ni mahimo niyang kalimtan. Abi ninyo migsunano, kamo uban sito manggid mo, labi na expert mo migsunan mahitungod sa kining developmental milestone sa usa ka bata migsunan. Gikan sa iyang pagkatao hantod gyud sa iyang pagdako o sa iyang pagabatan-on. Ay no nga uban kanin niyo expert na ini. Doon na po uban nga tama-tama lang uban pod kining nanginalan pag giya, nanginalan pa og kining tambag. Labi na sa mga sayo nga nagminyo o sayo nga nagbata dili sakto nga panginaron. So kinahanglan kini giya. Subot pasabot mga kaigsunan may kagalaan. Una, magisgutan nato ang autocratic style of parenting sa usa ka ginikanan. Gusto niya nga ang iyahang anak musunod unsay iyang himuon. Kana bitong gusto niya nga ang bata mo'y magsunod sa iyaha. Tanan niyang gusto sundon, no? Ug unsay pabuhat mo ni, nagikan siyang pagkabata ug unsay gali gusto sa ginikanan, kinahanglan ipasunod gyud ang anak. Kay autocratic man style niya. Pero kining democratic mga kaigsunan may kagalaan nga diin imurohang gigiyahan ang bata ug unsay iyang buhaton imo siyang gihatagan og kini bitong kagawasan sa iyaha nga paghimo unsay himuon niya apan naa ka na guide siya nga kung masubra dili pod maayo andam ka nga mupitol mugiya mo matuto padako no. Sama bitaw kahinumdum mo sa migsunan sa balaang kasulatan diha sa ikaduhang Timoteo 3:16 ngadto sa 17 nga diin sama sa pulong sa Dios nga diin ang pulong sa Ginoo magtudlo magbadlong matuto musaway aron ang tao mahimong matulid magsubay sakto nga dalan. Sama ra pud na isip ginikanan nga di naa mo ginikanan nga na sa inyong kabataan mutudlo mubadlong musaway matuto aron ang bata siyang pagdako mahimo siyang magsubay sakto nga dalan ug sakto nga pamatasan nga makita sa palibot o komunidad nga kining bataa anaa diha sa kiliran sa Dios kanunay. So mao na no. Actually malipay gyud ang Ginoo sa mga anak nga diin nagsubay sakto nga dalan. Masulundon sa ginikanan, labaw sa tanan masulundon sa Dios. Doon na po yung mga ginikanan nga wala gyud paki, no? Tungod silang kabisi, pasagdan nila ang ilang anak unsay gusto nga mahitabo. Wala lang sila, suporta ra sila bisag dili mayo. Buot pasabot gibati sa anak nga wala dili istrikto kana bitong walay balaod, okay lang unsay buhaton nila. Abi ninyo ang resulta ana matod pa sa mga eksperto migsunan nga diin kon ang bata imo lang gipasagdan sa ilang paggadako una-una nila okay ang tanan bisag dili maayo okay na sila wa may balaod sa pika side pod kon autocratic ka migsunan stricto ka no kon ikaw tanan mo ni imong butan ang bata mo ni muna pag dili gusto nimo dili ni pabuhat sa bata. Sultihan ta mo ang bata pod ini kadako niya mahimo po na siya nga stricto or strikta nga tao or bata o batanon magdako siya. Munay ug unsay itanom ninyo mao poy anihon. Kung dirita sa democratic which is ideal alang sa maginikanan sumala diha sa talambagon matud pa sa mga eksperto mission bisan pa diha sa balaang kasulatan. Isip ginikanan naa mo nag-guide. Lantaw ninyo ang bata, dili nga kamo mismo inyong kagalingon diha sa ilahang kagalingon. Kundi naglantaw mo sa inyong mga anak nga isip lahi nga tao or lahi nga dili kamo mismo kundi naglantaw mo lahi nga persona. Kay usahay sa ubang mga ginikanan naglantaw sila sa ilang mga kabataan nga isip sila. Mao na nga kung unsay gusto nila ipasunod sa bata.
ang mga anak mga kagalaan makisunan. Una gasa ni bililhon nga mga gasa nga gihatag sa Ginoo alang sa usa ka panimalay diya sa ginikanan. Unya alang sa maginikanan mga talambagon. Kay sa Pinoy mga igsunan, dako gini nga kini bitong ingon pa nato migsunan nga ingon pa nila no dili gini maayo migsunan nga ingnon nato nga ang ginikanan o ang ginikanan magunahuna bitaw nga ang ilahang anak usa ka investment. Ilang gipa-eskwela tungod kay aron mobalos diha kanila kay investment kuno munay usa ka kini bitong dako nga diferensya migsunan sa huna-huna sa mga Pinoy sa Pilipinas. Kay kung atong sabton, ang ginikanan, gagayad lang. Ang ginikanan, obligation nila o responsibilidad nila sa pagpaedukar, pagpadako, paggiya, paghatag unsa gikinahanglan. Dili kay himuon nga investment ang usa ka anak. No? Sa uban, migsunan mo na ilang giunahuna aron makabalik, makatabang, mo na. Dili ko maingon migsunan nga sayop mo ni mo na apan huna-hunaon ninyo ang pagbati ipod sa usa ka ginikanan, usa ka anak. No? Responsibilidad o obligasyon sa usa ka ginikanan ang pagpadako, pagpaeskwela hantod gyud nga moabot siya nga sakto nga siya na mo desisyon. Mao na nga kining democratic style of parenting migsunan o parenthood ideal ni alang sa maginikanan nga diin naa mo diha na guide sa mga inyong makabataan, inyong gihatagan og kagawasan, ma-exercise ang ilahang responsibilidad isip anak, ilang himuon apan dili bot pasabot nga free na sila tanan, kun dili kumabot nga dili maayo naa mo nag-guide sila, nagmatuto. Mo na iyon sa balaang kasulatan. Tungod pa nga tudlo, mubadlong, musaway, matuto. Aron ang tao mahimong matulid. O ang bata po, ito sa ginikanan, ang bata mahimong matulid ug matarong. Matuto, mubadlong, musaway. So naa mo nag-guide diha kanila. Isip ginikanan nga nagsilbi sa pag-agak, pag-amuma diha kanila kung sa gikinahanglan ihatag niyo diha. Mao na magisunan nining taknaas kahaponon. Kamo nga maginikanan og unsay sa malabot nga ginik unsay atong itanom mo ato ang maani. Sa inyong pagtudlo si mga anak, kung unsay nga klase inyong pagtudlo, mao po na inig kadako nila inana pud sila mahulma mga kagalaan, mga hinigugma. Muna usay mag-question tang anong inani. Try to think kung unsay inyong himo sa una sa inyong mga anak maigsunan. Dili ko ingon nga basulon yung kagalingon kay mo ni mo na no. Apan alang kaninyo karon maginikanan. Saludo ko sa inyong pagpadako sa inyong mga kabataan. Kung ang inyong anak nasubay sa sakto nga dalan, much more sa dalan sa pagkamatarong og nahimo usab nga galimiton diha sa buhat sa Dios, no? I really salute sa inyong mga ginikanan. Og alang usab sa umalabot nga ginikanan, angay ni nga atong hibuhaton ang sakto nga pamaagi. Atong hatagan og kagawasan ang anak apan dili sa ingon nga naata di sa ginikanan nga stricto kun dili mo guide ta naata diha og mga ginikanan mo guide mo matuto mo tudlo og sakto nga pamaagi aron ang bata mahimong mabansay sa sakto sa tanang butang mga igsunan. Sa tanang aspeto mahimo siya nga ehemplo diha sa inyong panimalay, diha sa inyong komunidad ug labaw sa tanan diha sa tibuok katawhan o nining kalibutan na mga kaigsunan mahigalaan. Sabi ninyo kung ang inyong anak inyong gigiyahan og sakto, malipay ang Ginoo nga nagsudong sa inyong makabataan nga mahimong galamiton diha sa iglesia. Kung inyong gibansay daan, ang inyong anak gamay palang daan, kausanan sa mga buhat diha sa Ginoo, diha sa iglesia o sa atong simbahan, I believe nga kini sila ligon usab ni sila nga mga leader
puhon sa ato ang iglesia mga kaigsunan. So ako nang hinaot nining taknaa sa kahaponon. Sa dili pa nato tapuson, akong basahon ang balaang kasulatan ingon ang Tito 2, no? City mga kaigsunan. Alang sa maginikanan, nagaingon dinhi sa binisaya nga pinulungan, kinahanglan ikaw mismo ang mag-una kanila sa nga maayong buhat og sa imong pagpanudlo ipakita ang pagkamatinud-anon og kaligdong. Isip ginikanan, kinahanglan nga ipakita o ikaw mag-una. Mahimo kang ideal nga ginikanan, responsable nga amahan o inahan, kung ikaw mismo magpakita una diha sa maayong buluhaton sa imong mga anakan o sa imong mga anak. Sa imong pagpanudlo, ipakita ang pagkamatinud-anon og kaligdong. No? Sabot mo sabot, una gyud alang sa maginikanan, ipakita diha sa inyong kagalingon nga sa inyong mga anak nga ikaw responsable, maayo nga ginikanan. Kay makita pod sa mga anak unsay resulta mga kisunan. Ayaw buhata kini bitong stricto kayo, nya luag ra pug kayo, no? Di gini mayo. Kundi nara gyud nga tunga mga kisunan. Aron ang anak malipay siya nga duna siya'y kagawasan sa iyang pagpili sa desisyon, pandilibot po sabot, nga free na tanan kagawasan kung naa po ang ginikanan. Kay naa ang ginikanan sa paggiya sakto nga dalan. Dalan sa pagkamatarong, labaw sa tanan. Diha sa dalan sa kaluwasan. Alang kanatong tanan. Mayong hapon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan, hininyo maginikanan o kanato nga malabot maginikanan, nga magmalipayon ta, nga din makig-uban sa tong panimalay sa pagpangalagad diha sa Dios nining katapusang panahon. Ang Dios magapanalangin kanato. Mayong hapon mga kaigsunan may higalaan. Kung ang bato mahimong bulawan, ang ulod mahimong alibangban, kung ang mga balas sa baybayon, mahimong apelas na matahong, sa kahugaw sa salan, ako nahigawas, ug wala ko magdahong nga maluwas. Sa dihang gisablay niya ako, nahimong maghingahon ang pangandoy ning kalako, kaluwasan, gihatag bisan dili ang ayan. Daw imposible ang panghitabo, si Kristo lahi gugma kanaro, bisan unsa pa ang kadautan, sa krus kita iyang giniluan, walay laing higayon nga atong paabudon, kamatayon ni Jesus di nasuplion. Sa dihang gisablay
basin mailag ka sa demonyo. Pakigsuon ni Kristo, kaluwasan sigurado. Ug sa dili madugay langit maangkon mo. Sa dihang gisap na niya ako, nahimong mabunga-hunga, pamandoy ning kalago, kaluwasan, gihatag bisan dili ang ngayan. Sa dihang gisap na niya ako, nahimong mabunga-hunga, pamandoy ning kalago, kaluwasan, gihatag bisan dili, kaluwasan, gihatag bisan dili, kaluwasan, gihatag bisan dili ang ngayan. Hello mga kaigsunan! Welcome back to the Adventist Youth Online Ministry. Karon mga kaigsunan, we are here in the part that we are going to acknowledge the prayer requests of our brethren all around the world, and we'll unite it to our special prayer for the youth. So, let's start with you, Sister Taj. Okay, so I would like you to pray, Pastor, for the continuing rise of the victims of this current pandemic, which is COVID-19. And of course, Pastor, to those who are affected with the super typhoon. Ako, Pastor, is ang mga soon-to-be parents o labaw na karon nga mga Yes. parents na nga unta ma-enlight sila sa pulong sa Ginoo nga among ihatag sa ila karon. And let us not forget, Pastor, sa ato ang success no sa 40 days na journey with God. We pray na sa katong mga nagalantaw no na kung sila nag-accept na sa kamatuoran or wala pa, we pray na sila jud mapadayon bitaw enlighten after this jud na programa na gidumalan sa South Philippine Union Conference. Thank you sa inyo na pahat sa mga prayer request na itong nilungon karon atong iampo sa itong labaw ng pagkakahon. Kaya na itong ampo sa itong isunan po na Yes. doon ay mga balatian ang bawas. Ato nakita nga usahay, hindi usahay mo ni gabiton sa kaaway. Yes. Maluya tas pagpalang so atong iyang po sige nga taganta o mayo pang lawas. Yes po. Kung may balatian ay yun sige no. Amen. Yes. So ato ni iyang po diya sa Dios. So kung yang tanan sa pag luhod uban kanan mo sa dili sa tanta pag ampo ahamo karon na siya panimalay na siya mga offices atong gihanyo kamo sa mga upani kami sa pag-ampo. Ang luhod ta mga aksyon. Akong gihanyo ang tanan sa pagduko atong atong mga mata mga isyunan mag-ampo ta. Dalay ko na mo Dios ninintak na sa hapuno namahan ining takna among gibalik ang himayaw dungog na kanimo tungod kay tako siya pagkatay ko naman. Panunstanan among gihanyo ikaw magahilo sa mong pagkanasagay ko aron kami o Dios tako susab nimong tubagon ang mong hangyo mga pahayo po diha kanimo. Dili kami matagbaw sa pagsampit mo sa among gidala diha kanimo Dios. Ang mga hangyo sa mong makanakan labi na sitwasyon karon sa tibok kalibutan. Among ganyan nga ikaw magpatigbabaw, pataliwala ug mga gahom matagusa sa mong kinabuhi. Nagampo ko sa pinasayo Dios sa mga katawhan nga din namati during sa 40 days journey diha kanimo umahan. Ikaw na sayod din sila kung sa ilang libati o kung sa ilang conviction sa ilang kinabuhi o ilang kasing akong gihangyo ikaw Dios puyo nga na kanila maggahom pinang sibulang espiritu
nga diin gamhan mo sila sa pagbisidar o decide sa pagsunod diha kanimo, pagdawat diha kanimo o isip personal nga mga luwas. Doon ay mga tao sa nagaraduha silang pagtuo, ikaw magagahom o ligon silang pagtuoban ka namong tananamahan. Nga din ang mga mensahe nga mga dunggan sulod sa 40 ka mga higayon na kami namati, doon na kami makatunan o makahatag kining paglaom ng mensahe sa mga tinuod. Panalangin mo makatawhan ng Diyos na gusto mo sulod na kanimo imong ubanan o imuhang luwason uban ka namong tanan. Panalangin niyo sa Diyos ang tanan nga mga katawhan nimo, labi na amahan sa topiko nga among isgutan karon tungod sa mga ginikanan o sa mga labutay nga mahimong ginikanan o amahan ni mag-aamuma sa mga kabataan, mga gasa nga imong ipiyal sa matag usa ngadto sa panimalay. Akong gihangyo amahan ni ikaw magauban kanunay kanila kung maghatag sakto nga pangunahuna desisyon, lantip nga pangunahuna pinaagi sa giya sa balang espiritu nga mahimong ihimplo ang ilahang panimuyo isip usa ka panimalay nga diin ngadto sa makabataan maginikanan nga ikaw na silang kinabuhi. Makita o Dios ang imong himaya diha silang kinabuhi nga ang ilang panimalay o matag panimalay nga din imong gihimo o Dios mahimo kining kalibutan na gamay nga landong nga langit o Dios. Panalangin ang matag usa nga diha sa panimalay sa maginikanan bisan sa mga kabataan ang harmonya sa gugma mo ay maghari uban sa imong panalangin o Dios. Panalangin ni usab amahan ikaw magatabang sa mga katawhan karon nga diin apektado tungod sa sitwasyon sa tibuok kalibutan tungod ining virus amahan COVID-19. Doon na pa'y nagapadayon din na apektuhan tungod sa kasakit mga balatian. Ako, Diyos nga gahangyo nga naganyo, intak na palihog, ikaw magahumpay at mag-aayo kanila, magatabang, magalikod silang pagtuo, magasustinar silang kinahanglan. Bisan pa adtong makatawhan mo matag panimalay nga naapektuhan tungod o Diyos sa kalamidad sa bagyo nga nitabo dinis Pilipinas ug sa uban pang lugar. Dili lang bagyo uban pa mga linog o mga panghitabo nga diin nagpaila kini nga ikaw hapit na mobalik. Sa mga katawhan nga din apektuhan o Dios ako nagahangyo nga ikaw magpataliwala, magalikod silang pagtuo, magadasig ug magahatag paglaom pinagi sa mga pulong tabangan mo sila unahan. Nga din makarecover sila, mubarog, palit pag-usabugan silang panimalay ug labaw sa tanan ilang siguro ang ilang relasyon diha kanimo. Uban kanamong tanan aron balik ni mamahan. Walay magmahay kung dili kami malipayon nga makiguban ng langit mong pulihanan. Among gihangyo nga ikaw amahan magapanalangin sa mga katawhan. Pagaampo tibok membro sa Iglesia sa Butuan City Adventist Church sa kaumahan usab sa North Eastern Mission o tibuok kalibutan nimo magatawhan. Ikaw magadasig ka na mo magapakunsad sa balang espiritu ng mga ulahing ulan. Maangko na mo kaligod sa pagtuo ni katapusang panahon. Kung doon ay mga problema amahan matag-usa, ikaw magashatag sulban. Problema man sa panglawas sa amo ang sa Dios nga aspito sa spiritual, physical, o bisan o Dios sa mental. Ikaw amahan magatabang, magahatag sulban katinawan og solusyon aron ang matag-usa dunay kalipay o dunay paglaom among pagkinabuhi samtang kami nagulat ya kanimo. Panalangin ang programa sa makabatanunan nga diin makahatag kining paglaom nga mensahe ngadto sa uban na namati, makahatag og kadasig, kalig-on, katinawan samtang kami nangalagay. Dungga mong hangyo o Dios ning takna pasayloa kami sa mga sala among itugyan isalig kanimo ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus among personal nga manluluwas. Amen. Now we have reached the end of our program today.
Thank you so much, everyone, for being with us. And I hope that we have learned a lot about responsible parenthood. I would also like to thank Pastor Ariel Ganob for his message. And of course, to Pastor Gabales for being with us throughout our discussion. So, fellow brothers and sisters, there is no such thing as a perfect parent. And as young as we are, I know that we feel annoyed by how our parents treat us. But always remember that parents, each of them have different ways on how they treat their children on the way they know how. But if you have seen or feel that your parents are treating you the right way already, or are they inflicting you pain, or they have been abusing you in the most indescribable way, please don't hesitate to ask for help. And of course, you have the right to stand up, most especially if gitapakan na jud ang imuhang pagkatao, fellow brothers and sisters. Yes, mga kaigsunan, Sister Taj. So, sa mga batanon nga naka-experience nga ginamaltrato sila sa inyong parents, don't be afraid to seek help, and most especially sa Ginoo. If you know what's best, and kung madala lang, iampo na lang ang imong mga ginikanan kay ma-agree man jud ko sa gingon ni Sister Taj nga wala jay perfect nga ginikanan. So, nagyapon tay right nga mosabot, no? Kay they are still our parents. We should just pray for them. Yes. Yes, so to come to our appeal to those who are planning to have a family, please, first and foremost, submit your plans to God, because as we know, wala dyan imposible sa Ginoo, especially pag raising a child, mga kaigsunan. So again, submit your plans, your family, your future children to Christ and Christ alone. So before we will wrap up with our closing song and our closing prayer, we would like to acknowledge our good Samaritans for this episode. Let's start with you, Sister Meg. Well, I would like to thank the viewers nato karong hapunan, no. Thank you kaayo sa Thank you. pag-tanaw sa among episode. Yes, and labaw na kang Pastor Ganob sa iyang message, and para pud kang Pastor Gabales sa paghatag pud sa iyang mga insights sa among mga Amen. data, no. Yes. Salamat kayo sa tanan nga nag-participate og sa tanan nga nag-support og nagaampo sa sa among programa. Amen. Sister Taj. I would also like to thank our media team under the leadership of Brother Joseph Hermoso. And let us not forget our sponsors, no? Especially si Ate Marga og si Kuya Bernie. Thank you so much. And also to our sponsors as well. Diri sa itong programa, diri sa Adventist Youth Online Ministry. May God bless you guys. God bless. Pastor. Okay, salamat sa inyong tanan karon nga namati, no. Tanan sa naabot sa itong programa sa matanunan din sa iglesia sa Butuan City Adventist Church, no. Welcome kamong tanan, no. Pagya uduna ko mo'y mga pangutana, mga prayer request, comment lang mo sa ato ang page, no. Din sa Butuan City Adventist Church. O salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-ampo. Ang Ginoo na yung balos kaninyo. Itang tanan nga namati karon, no. Nahiyok nga po hinaot nga ang walang espiritu nagahom kanato ang pinangi sa mga mensahe, matinawan ta og makahatag kini paglaom sa matag usa, labi na sa mga ginikanan, no. Para mahimo nga ato ang panimalahi nga atong ugmaron ug atong himuon, mahimo kining gamay nga langit ninyo ta balik sa Ginoo, malipayon tang tanan, ato ang tanan kasakit tinranay gyud, no. Yes. Mahimo ra gini nga matubag ko duna kini bitang ganti ang Ginoo alang kanato kinalangit ng buyanan nga mahimo kanang atong imagine nga kalipay nga wala kasakit ihatag na sa Ginoo. Amen. Amen. Ang Dios magapanalangin ug magauban kanatong tanan. So now, mga kaigsunan, among once again appeal that we always stay tuned sa itong mga programa diri sa Adventist Youth Online Ministry every Sunday afternoon. So now, we'll proceed to our closing song to be followed with our closing prayer. Unang kabus ug sabihan magkauban ka.
Kristo. Ug maghinig ug maingon nga igsoon kon kita maghiusa kang Kristo. Diyos way ipilit gihigugmatang tanan sa krus na dupaog idagi pagkamanyan. Andamon kinabuhi sa pagsugat kaniya, awitan ta siya dayon ta kung kita magkating. Hallelujah, kung kita maghiusa kang Kristo. Pinigugmaan, ingon nga igsoon kung kita maghiusa kang Kristo. Kang Kristo. Manindog ta aron sa pagampo. Dagang salamat sa imong gihatag kanamong panahon nga nakahimo kami sa pagpaminaw sa programa o pagpartisipar. Ang anindot nga presentasyon ilabi na sa pagpahayag sa modelo nga diin atong makita karon sa komunidad sa palibot ang problema sa mga katawan ilabi na sa mga batanon diha sa depression. Ang ilang gihimo nga mga pamaagi o presentasyon makahatag og atraksyon, makahatag og idea, makahatag usab og panglantaw luyo sa problema labi na sa kayuhan og pagpadayon sa pagministeryo diha usab niini nga pandemic nga panahon. Magapanalangin ka sa mga mensahe nga ilang na presentar og nadunggan karon. Ang mga batanon usab ikampan kanila sa padayon nila nga pagpartisipar og pag-share sa mga pamaagis talento nga ilang ipahat. Salamat nga ikaw nakig-uban sa tibuok duration sa programa og nagprotektar sa mga ekwipo ug uban pang mga gamit nga nagtuhimo nga natapos sa tunhay ang programa diha sa kaalam, diha sa kalinaw, sa kasiguruhan uban sa imong espiritu ug sumanunod. Banan mo kami samtang kami pumauli sa mga matag destinasyon. Ug ang nagapuyo, ang nagapaminaw usab magapanalangin ka kanila sa espirituhanon ug material. Kini ang pangayo ni Jesus. Amen.